Hello guys! Ako si Josa, anak ng isang mafia boss dito sa Pilipinas. For today's video ay nagaya nga ni si Papa na magpunta daw kami sa pier kasi bagong pintura ang e-bike niya. Ay e-car pala. Kasi pag e-bike, dalawa lang yung gulong. Pag tatlo yung gulong, e-trike. Pag apat yung gulong, e-car. Diba? Aagree kayo o aagree kayo? Pagpasensyahan nyo na at masakit ang puso ng mafia princess kaya malumbay yung boses. Bago nga kami pumunta sa pier ay magsasara muna ng tindahan sila mama. Bigla nga kami dyan nagtawanan kasi na-bring out na naman ni Papa yung bangs ni mama. Pang 1970 daw kasi. Hindi ko nasasabihin yung iba pang sinabi ni Papa kasi papagalitan naman ako ni mama. Napapagalitan ako pag may nasasabi akong iba dito sa vlog eh. Oh, may kumukupit. Nangupit naman nga ni ng marshmallow tong isa kaya nagdesisyon kaming doon na lang sa e-car maghintay. Mga ilang minuto nga ni dumating na sila mama. Oh, ayan, i-rate nyo yung bangs ni mama. Ayusin yung mga desisyon nyo at baka mapagalitan naman ako niyan. Gala sa kasiguran, ano, tara? Hey, hey, tara na! Brioso Jerezano Store na! Kung hanap mo ay fresh na gulay at groceries na swak sa buhay, lahat nandito, kompleto na. Presyo pa, panalo ka. Bili na tayo dito, mga suki. Sa Brioso Jerezano, panalo lagi. Fresh ang gulay, goods ang presyo, kaya balik-balik, walang talo. Ay hala, bakit naman Brioso Jerezano ang background music? Nag-promote pa talaga ng tindahan. Idamay ko na ding i-promote tong Dad's Fried Chicken kasi masarap talaga yung chicken nila dito. Tapos mura lang, 20 ata or 25. Yun talaga ang pangsalba sa panabanggihan namin. Kapag nagagabihan na sila mama umuwi. Dito lang yan siya sa tabi ng Big Bro. Hindi na nga sumakay dyan si mama kasi natatakot daw baka ma-flat. Ba naman, tatlo kaming mga dambuhala dito nakasakay. Lagi ganyan si mama pag kami nasakay dito sa e-car. Lagi natatakot. Ba naman, pag kami yung nakasakay dito parang makaralas na anytime. Ayaw nga na maglakad ni Biel kaya napilitan na si mamang sumakay. 6 PM na nga nito pero very visible pa din ang golden hour. Ang ganda ng sunset ngayon. Mamaya ipakita ko. Ngayon na nga lang ulit kami nakapunta dito. Pumupunta naman kami dito nila Maria kaso gabi at hindi kami nagagawi dito. Malaki kasi itong pier, mahaba, malaki. Kaya sa mga hindi nakakaalam nito, dito lang to sa may kasiguran. Pumunta kayo dito, asikaso na. Okay na sana yung video eh kaso ang gulo ng buhok. Halatang hindi naligo. Pagpasensyahan nyo na at alternate ang pagligo ko. Kasi kung aaraw-arawin ko pa yung ligo ko, baka kalbo na ako ngayon. Road to panutya na ang mafia princess. Baka may isasuggest kayo pang pa-healthy ng hair. It would be much appreciated. Mga ulang-ulang, may nag-video eh. Papunta na nga kami doon sa kabilang ground. Sa Concerto Grandstand. Doon part sa may 16K Blue Roses. O diba, sabi ko sa inyo maganda yung sunset eh. Hindi lang talaga makuhanan ng cellphone ko. Pero maganda siya sa personal. O diba, maganda. Kung gusto nyo nga mag-sunset day, dahil perfect spot to para sa sunset viewing, ay pwede nga kayo mag-rent ng upuan at lamesa para sa perfect moment ng dating nyo. Hindi yan sponsor ha, sadyang nag-rent si Papa dahil gusto daw niya mag-relax. At syempre, pag nagpapasyar, syempre dapat may pagkain. Kaon tabi. Minsan talaga normal tingnan yung mata ko, na para bang hindi very vlog. Minsan nga nasasabihan ako ng mga kakilala ko na hindi daw ko namamansin. Hindi ko kayo talaga mapapansin kasi hindi ko kayo nakikita. One time nga ay may nakasabayan ako sa jeep, classmate ko ng high school. Sabi sa akin hindi na daw ako namamansin. Ako naman, hindi ko siya makilala kahit yung boses niya hindi ko ma-recognize. Ang tagal ko makasagot kasi iniisip ko, kinikilala ko, nire-recognize ko kung sino siya. Ang ending, sumagot ako kahit hindi ko siya makilala. Tapos maya-maya, na-recognize ko na kung sino siya. Pero hindi ko na napaliwanag kung anong dahilan kung bakit hindi ako namamansin. Kaya kahit mag-backtabling ka pa dyan sa harap ko, kung hindi kita nakikita, hindi kita mapapansin. Kaya nga sa mga nakakakilala na talaga sa akin, pag nakikita nila ako, tinatawag nila ako. Kasi kung hindi ko man sila makita, at least marirecognize ko yung boses nila, hindi din ako pwede maggala mag-isa kasi hindi ko na nakikita yung mga signage. Hindi ko malalaman kung nasa na ba ako. Tatanga-tanga na din ako sa paglalakad kasi hindi ko nakikita kung may pangkugan ba o wala. Very low na talagang ako vision to the point na no possible surgical treatment siya. Hindi din gumagana yung mga eyeglasses. Hindi na i-improve yung vision ko sa eyeglasses kahit mataas yung grado. Kaya ang
ending, yung salamin ko ngayon, props lang yan. Para hindi masyado halata yung mata ko. Sabi nga nung isang ophthalmologist na pinuntahan namin, hindi daw ako pwede sa normal school. Meaning, need ko daw ng special assistance. Ano ako, special child? Ayun, nakagraduate naman ako ng college. Mahirap, oo, pero kinaya ko. Bleh. Di joke lang, mahirap talaga sa isang visually impaired na katulad ko na makipagsapalaran sa normal school. Mahirap yung mga pinagdaanan. Comment nyo sa baba kung gusto nyo malaman. Ayun lang naman for today's video. Thank you for watching sa Mafia Princess na ito. Bye-bye!